أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga binamahal ko mga magulang, mga kapatid sa pananampalataya, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong lahat. At sa mga oras na ito, ang paksa po na pag-usapan natin ay ang tatlong klase o tatlong uri ng Hajj at ang mga miqat. Mga miqat kung saan kapag tayo ay dumaan doon ay dapat na tayo ay pumasok sa nusuk sa mga lugar na ito. Ang una po ay ang tatlong klase o uri ng Hajj. At meron po tayong tamattu, ifrad at saka qiran. Meron pong tatlong klase ng Hajj na ito ang tamattu, ifrad at saka qiran. Ang tamattu ay binubuo ng isang kumpletong umrah at isang kumpletong Hajj. Ibig sabihin, ang tamattu kadalasan na ginagawa ng mga galing sa ibang lugar, katulad ng galing sa Pilipinas, ay ang tamattu na kung saan pagdating sa Makkah ay magsasagawa ng kumpletong umrah. At inshallah, darating din tayo na isa-isahin natin yung mga gawain sa Hajj. Pero dito sa tamattu, ang larawan nito ay magsasagawa ka ng kumpletong umrah. At pagkatapos ikaw ay magpapalit, magtatahallul, at pag dumating na yung pangwalong araw o kaya yung Hajj talaga, Hajj na buwan ng Hajj, ay magpapalit ang isang tao ng ihram at magsasagawa ng kumpletong Hajj. So meron pong isang kumpletong umrah at isang kumpletong Hajj. Yan po ang tinatawag na tamattu. Ang umrah ay dapat isagawa sa buwan ng Hajj. O sa buwan na ibig sabihin yung umrah ay dapat isabuhay o isagawa sa buwan ng Hajj at ang buwan ng Shawwal, Dhul-Qa'dah at Dhul-Hijjah. So ito yung tinatawag na pwede mong isagawa yung Hajj pagkatapos magtahallul ka. So ito ay sa buwan ng Shawwal, Dhul-Qa'dah at saka Dhul-Hijjah. So yan ay pwede mong isagawa doon. Pagkatapos ay kapag dumating na yung pangwalong araw ng Dhul-Hijjah ay magsasagawa ka ng tinatawag na ihram pagkatapos ikaw ay magsasagawa ng Hajj. Dito naman, syempre, yun ang unang klase na tamattu. Yun ang unang klase na ang tamattu. Ang tamattu, at sulat sinabi natin, na mayroong isang sariling tinatawag na umrah, pagkatapos ay may sariling Hajj. Dito naman tayo sa ifrad. Ang ifrad ay nangangahulugan na ito ang pagpasok sa ihram para sa layunin ng Hajj. So ito ay Hajj lamang. Ito ay Hajj lamang. Okay. Dito, ang ifrad ay ang niya mo at sa buhay mo ay Hajj lamang. Wala itong umrah. Hindi katulad ng tamattu na ikaw ay magsasagawa ng umrah. Pero may separated. Ikaw ay magtatahallul, magpapalit ka, tapos na yung umrah mo. Pagkatapos ay magniniya ka muli pag dumating na yung pinaka-Hajj sa pangwalong araw ng Dhul-Hijjah at ikaw ay magsasagawa ng kompletong Hajj. Ang ifrad ay ikaw ay papasok sa ihram, sa niya na Hajj lamang. Hajj lamang ang gagawin mo at isasabuhay mo lamang yung gawain ng Hajj. Ang qiran naman, yung pangatlo na which is ito ang ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung Hajj na qiran. Ang Hajj ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay Hajj na qiran. Dahil sa siya ay may dala ng mga udhiya, ibig sabihin yung mga kakatayin, dahil dito ang kanyang nagawang Hajj ay Hajj na qiran. Pero sinabi niya na kung siya ay makakapag-Hajj muli, ay gagawin niya yung tinatawag na Hajj na tamattu. Hajj na tamattu. Ang qiran ay pagpasok sa ihram sa layunin ng umrah at saka ang Hajj. Yung niya mo kapag ikaw ay qiran ay Hajj at saka umrah at saka Hajj. So magniniya ka na ito ay umrah at ito ay Hajj, pero ang gagawin mo lamang ay gawain na katulad ng ifrad na gawain ng Hajj. Pero intention mo ay tinatawag na ikaw ay mag-intensyon na ito ay umrah at ito ay tinatawag na Hajj. Pero yun nga lang, ang pagkakaiba niya sa ifrad ay, ang ifrad ay walang udhiyah, wala kang kakatayin. Pero ang qiran ay katulad ng ginagawa sa tinatawag na ifrad. Ang pagkakaiba nila ay merong kinakatay dito na hadi, yung udhiyah. Merong kinakatay. Kapag ikaw ay qiran, ay merong kang kakatayin. So ito yung pagkakaiba ng ifrad at saka ng qiran. So ang ifrad
ay ito ay Hajj lamang. Intensyon mo ay Hajj lamang at sasabuhay mo na Hajj. Mula sa pangwalong araw, ikaw isasabuhay mo hanggang matapos yung tinatawag na gawain sa Hajj. Ngunit ang Qiran, pagpasok mo sa miqat, ikaw ay mag-intensyon na ikaw ay tinatawag na ito yung umrah at saka yung Hajj mo. Pero ang isasabuhay mo ay katulad ng ifrad. Ang pagkakaiba nga lang, ang Qiran ay ikaw ay merong hadi o udhiyah na isasakripisyo sa pang-10 araw. Ito yung araw ng Jamarat, yung araw ng udhiyah sa buwan ng Hajj. Okay. At nabanggit natin kanina na meron din tayong tinatawag na miqat. Meron din tayong tinatawag na miqat. Ano yung miqat? Ang miqat ay ito ay himpilang itinakda ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na doon isasagawa ang pangunahing gawain ng Hajj at saka ng Umrah. Ito yung pangunahing gawain ng Hajj at saka ng Umrah, katulad ng paglilinis, paliligo, pagsuot ng ihram, at dito yung papasok ka sa nusuk. Dito yung papasok ka sa nusuk. Ibig sabihin ay hindi ka pwedeng lumagpas doon na hindi ka pumasok sa nusuk. Ang ibig sabihin ng pagpasok sa nusuk ay babanggitin mo yung klase ng Hajj mo, yung Allahumma labbayk ka umrah, kapag ikaw ay mutamatti biha ila al-Hajj, kapag ikaw ay tamattu, kapag naman ikaw ay qiran, Allahumma labbayk ka umratan wa hajja, at kapag naman tawag ito, yung ifrad ay Allahumma labbayk ka hajja. So itong binabanggit na ito ay parang takbiratul ihram. Hindi ito yung intensyon. Dahil ang intensyon, doon ka pa lang sa lugar mo, galing ka pa ng Pilipinas, meron ka ng intensyon. Yung niya na intensyon ay nandun ka pa lang sa Pilipinas, meron ka ng intensyon. Pero dito, yung pagpasok sa nusuk, para itong takbiratul ihram. Allahu Akbar. Pag ikaw ay nagtakbiratul ihram, bawal na yung mga ipinagbabawal sa loob ng sala. At katulad ng pasok sa nusuk, pag sinabi mo na Allahumma labbayk hajjan. So dito, pag ikaw ay nag-intensyon na at binanggit mo yung tinatawag na pagpasok sa nusuk, dukhul fi nusuk, Allahumma labbayk hajjan, ay bawal na yung mga ipinagbabawal sa isang nakasuot ng ihram. So dito sa miqat na ito, pwede tayong kung sa mga malalapit ay pwedeng maglinis sa kanilang bahay, dito ay maliligo at saka magpapalit sa mga kalalakihan at ganun sa mga kababaihan. At inshallah, makukuha natin sa sunod na pag-aral natin ang ihram, yung yung mga dapat gawin sa ihram, mga pinagbabawal sa ihram, at ilang mga bagay pa patungkol sa ihram. Ang mga miqat ay yung tinatawag na Dhul Hulayfa. Ang Dhul Hulayfa ay ito ay sa mga taga-Madina. Kapag naunang pumunta ng Madina at papasok ka sa Makkah, hindi ka pwedeng pumunta ng Makkah hanggang sa hindi ka dumadaan sa lugar na ito. Ito yung miqat na kung saan dito nagmiqat ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. At sinabi niya na khudu anni manasikakum. Ibig sabihin ay kunin niyo ang aking sunnah, pamamaraan ng pagsasagawa ko ng Hajj at saka ng Umrah. So ibig sabihin dapat sundin natin, tayo ay dumaan sa miqat na ito. Maglilinis tayo, pagkatapos ay papasok tayo sa nusuk. At dito rin sa Al-Juhfa ay ito ay sa mga taga-Sham, itong sa Palestine, Syria, Jordan, yan. Ang Qarnul Manazil, ito yung galing sa Riyadh. Kapag ikaw galing sa Riyadh, sa Qasim, yan, ay dadaan ka sa Najd. Ganun din sa mga taga-Yemen, dadaan sila sa Yalamlam. Ito ay mga pangalan ng miqat. At yung Dhatu Irq, ito ay sa mga taga-Iraq, dito ay dadaan sila dito. Ito yung miqat nila. At ang Tan'im o yung Masjid Aisha radiyallahu anha ay ito yung miqat ng mga taga-Makkah. Kapag sila ay magsasagawa ng Umrah, dahil ang Hajj ng mga taga-Makkah ay yung lugar nila. Yung lugar nila, kung saan ka, yung bahay mo sa Makkah, yun ang miqat nila. Pero kapag magsasagawa ng Umrah, pag Umrah isa sa buhay, ay kinakailangan na lumabas at pumunta sa miqat na ito ang Tan'im o yung tinawag na Masjid Aisha radiyallahu anha. Dahil doon nagmiqat si Aisha radiyallahu anha. So itong miqat na ito ay dapat na magsuot tayo ng ihram at pumasok tayo sa nusuk kapag dumaan tayo. Kapag naman sa eroplano at ikaw dadaan sa Jeddah,
ay sinasabi po ito ng tinatawag ng captain na tayo na po ay mga 30 minutes o ganyan, isang oras, tayo ay dadaan sa mikat, kaya dapat magpalit na. Dapat magpalit na. So ito po ang mga mikat na kung saan sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, hunna lahunna waliman ata alayhinna min ghairihinna liman arada al-hajj wal umrah. Ito ay para sa mga tao na ito, yung dadaanan ng taga Yemen, taga Riyadh, Najd, taga Madina. Bago ka pumasok sa Makkah ay dadaan ka dito sa tinatawag na mikat at ikaw ay maglilinis at pagkatapos papasok sa nusuk na tulad ng sinabi natin, at dito ay pinagbabawal na dito yung mga pinagbabawal sa tinatawag na nakasuot ng ihram. At pagkatapos sabi dito, o liman mimman arada al-hajj wal umrah, sino man ang gustong mag-hajj at mag-umrah. At sino yung mga nanatili dito, kahit hindi taga dito, pero dumaan dito sa mikat, ay kinakailangan na tinatawag na mag-mikat. So ito po ang tinatawag na mikat. At ang unang topic po natin, katulad na bagin natin, yung tamattu, yung ifrad sa qiran. Tamattu, mayroong umrah at saka hajj na magka-separated, pero yan ay tinatawag na tamattu, at yung ifrad ay niya mo isa lang. Yan ang tinatawag na hajj lang, at saka yung qiran, at yan naman yung dalawang intensyon, umrah at saka hajj, pero iisang gawain lamang na katulad ng gawain ng hajj. Inshallah, kayo po ay patuloy na sumubaybay sa ating programa, dahil inshallah sa sunod na mga pag-aral pa natin ay pag-aral natin ang ihram at saka ano ang napapaloob sa ihram, ano yung mga dapat gawin sa ihram, mga pinagbabawal sa ihram. Biidnillah, ako po muli ay nagpapaalam at mubati sa inyo ng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.